Okay, hello. Ah, okay na tayo. Okay, magandang gabi sa lahat. This is Justin Talk News PH. At pag-usapan natin ngayon yung kakatapos lang na kontrasona na speech. Actually, this is a privileged speech in the Senate by Senator Alan Peter Cayetano. At sinundan yan ng kanyang kapatid na si Senator Pia Cayetano. Then nagkaroon din ng manifestation si Senator Robin Padilla. Ngayon, i-discuss natin, we will be talking about doon sa mga pahayag na sinasabi ni Senator Cayetano doon sa kanyang kontrasona. But this is not a confrontational na speech. Kung ibang senator pa siguro tulad ni Senator Marcolita, we don't know, baka iba naman ang tono ng kanyang pananalita. But this one, siguro to avert any kaguluhan, to prevent any misinterpretation doon sa mga sasabihin niya, ayaw niya na magbanggaan. So medyo maingat siya, at ito naman talaga ang typical nga pananalita ni Senator Cayetano, being a religious man, being a Christian. Kaya ganyan ang kanyang outlook, ganyan kanyang pananalita. It reflects sa kanyang personality na ayaw talaga niya na shall we say makipag-away in whatever subject. Nagpapahayag lang siya ng kanyang mga saloobin, at ito ang nangyari. So isa-isahin natin dahil napakahaba, parang hindi ko ma-discuss lahat, para malaman natin kung anong laman ng kanyang privilege speech na sinasabi pa nila kontrasona. But this is not a very clear. Kung pakinggan mo, normal lang ang pananalita, pero marami ring sinasabi as hidden, hindi naman hidden, nakalantad naman yung pagsabi niya sa mga problema na parang nakaligtaan ng ating pamahalaan. At actually, hindi naman pinpointed talaga sa administrasyon ni BBM ang kanyang sinasabi. More on general ang approach niya. Ibig sabihin, dinidiscuss niya, nagkaroon siya ng mga analysis kung ano bang nangyari, mga history natin, kung saan ba tayo galing, bakit nagkaganyan. So yun ang i-discuss natin. But before we continue with our talk this evening, I would like to request, paki-like, share, and subscribe naman. Paki-subscribe so that medyo gaganda ng konti ang ating channel. So balik tayo doon sa speech ni Senator Alan Peter Cayetano, the minority leader. Ang nakuha ko yung ano niya, na there is only one solution to our problem. Yan ang pagkakaisa. At kung maintindihan natin ang ating vision, ang vision natin, kung saan ba tayo pupunta after a couple of years. Kasi kitang-kita naman natin na itong administrasyon na ito, hindi naman magtatagal, matatapos din yan. Matatapos din ang termino ni Bangag. But still, iiwanan yung napakalaking problema, na napakaraming problema ang iiwanan ni Bangag. Kasi parang pumasok lang siya o nagpresidente lang siya para sirain ang gobyerno natin. Wala siyang intensyon na ayusin ang kanyang trabaho. Kung hindi, parang naiisip mo rin na parang nag-revenge ito si Bangag. So, yun sa mga pananalita niya,
i-emphasize talaga yung vision. Kung saan ba tayo pupunta after a couple of years. So, it is very demanding doon sa mga future natin na mga leader, particularly sa mga presidente o sa darating na presidente. Sa kanya, they were saying na it will take 100 years, 80 years para tayo ay maging developed country. Pero sa kanya, kasi sinasample niya yung Taguig, 1996. Nagsimula ang reconstruction from Fort Bonifacio to what it is now. At it took only around 26 to 28 years para magkaroon ng pagbabago yung lugar na yan right now. At in-state din niya yung Arca South, which is the FTI, na unti-unting nagiging new city, na bagong syudad na rin yung FTI. At it has effect on the surrounding na mga subdivisions. Parang nagiging safe na rin yung mga subdivisions na yan, na sa tagal na panahon ay napabayaan naman yung mga subdivision na yan. Alam naman natin kung gaano kadelikado maglalakad dyan sa FTI, din sa Signal Village, sa Maharlika, Senate Village. Pero ngayon iba na ang itsura niya. So meaning there is hope kung talagang yung urban development ay talagang pagtuunan mo ng dedication to be implemented na magiging bagong siyudad. So bukod dyan, ang dami niyang din-discuss tulad ng ating utang na 18.5 trillion na, at ito yung from 12.5 trillion sa kapanahonan ni Duterte, iniwan niya yung utang niyan after the pandemic, ngayon naging 18.5 trillion na. At yun ang dahilan na hindi natin makontrol ang presyo ng gasolina natin dahil wala na tayong ilalagay as subsidy para ibibigay natin doon sa mga motorista para masubsidize ang presyo ng gasolina. Yun ang dahilan. Dahil hindi na nagbibigay na parang ang tingin sa atin ng mga credit institutions sa labas ng bansa, liability na tayo dahil sa dami nating babayaran ng utang. So, hindi tayo makakautang ng napakalaking halaga. Dahil napakalaki na yan 2 years pa ang bubunuin ni Marcos at ito ang nangyari. Isipin mo yan, 18.5, that's around 6 trillion ang inutang niya. At ang masakit niyan, wala tayong makikita. Any project or any improvement yan sa ating mga infrastructure, meron ka bang nakita? Wala. In fact, doon sa speech ng BBM, wala siyang ma-mention na kanyang sariling project. Anong sinabi niya? Makakatakbo na rin yung North-South Commuter Railway, which is the project naman ni President Duterte niyan. Supposed to be 2026 tumatakbo na yan ngayong taon na to. Tumatakbo na yung Malulus-Tutuban. Pero ano nangyari? Nadi-delay. At hindi pa sigurado na mag-operate yan ngayong year na to. Baka next year pa. So nakita mo yung pagka-delay. Dahil yan, sa totoo lang, inalasan ng pundo yan, yung project na yan. Kaya yung southbound, going from Tutuban to Calamba, Laguna, hindi pa talaga nasisimulan. Kaya nga inalis yung PNR dyan, pinatigil dahil gagawin daw yan. I don't know kung saan na ang progress ng trabaho dyan. Supposed to be, ang PNR will operate na sa ilalim, sa ilalim, sa ground level. Pero inalis nga nila dahil nga magtatayo ng mga poste para dyan sa NECR. So inalis nila yon, thinking na kahit malang maka-operate matapos yung league from Tutuban to Alabang, hindi naman nangyari. Walang nangyari. Dahil nga yung part ng pundo na dapat i-share mo diyan sa foreign fund na binigay ng mga investor ng mga foreigner, ang natin counterpart fund
ay inalis, tinanggal at linagay sa flood control. Yan katotohanan dyan, kaya na-delay. Oh. Itong MRT-7, matagal na supposed to be yan tatakbo. Sinasabi niya 30 years. So, sino bang nagpa-improve niyan na may pag-asang aabot sa San Jose del Monte? Di ba si President Duterte? Masigasig siya na magkaroon ng solusyon ang problema niyan sa right of way. Kaya itong dalawang project na yan, yung NECR, yung train from actually from Clark yan up to Tutuban, then Tutuban to Calamba. Hindi niya project yan. Project ni President Duterte yan, sa totoo lang. Sabagay, nagsisimula yan ng kapanahunan pa ni Noli de Castro, ni Gloria Arroyo. Ng North Rural pa nga ang pangalan nila dyan. Mayroon ng right of way yan, nung kapanahunan pa ni Gloria, na hindi naman magawa-gawa ni Noynoy Aquino. At si President Duterte lang talaga ang nagpatuloy sa project na yan. So, nakikita natin wala siyang wala siyang proyekto talaga. Then magkano ang inutang? Saan pupunta yung 6 trillion? Wala naman tayong solid na nakitang proyekto na pinaglaanan ng pera na yan. So nakita natin ngayon may sinabi rin si Senator Cayetano regarding nga sa history natin, bakit nakaganyan tayo, na sad-sad na talaga ngayon itong panahon na to, dahil sa totoo lang 1960s nauuna tayo sa lahat. Ang GDP natin noon nasa 100 mahigit pa lang, 100 pa, 100 hindi 1,100 talaga. Ang other countries nasa nasa baba ng 100, 98, 46. Hindi pa nag-exist ng Singapore nung kapanahunan na yun, Malaysia, then ang Vietnam hindi pa rin dahil magulo ang Vietnam. Noon mayroong gera between China and North and South Vietnam. Ang Korea 1950s ay nagre-recover pa. Meron nga sinabi si Senator Cayetano sa research na nakita niya na ang probability ng mga countries na ito na lumaki or mag-progress like tinutukoy niya yung South Korea, Taiwan at ang Vietnam, dahil nga sa mayroong kaguluhan, malabong umasinso kanyang kabilis. Nakabaliktaran ang pangyayari. So this is in the 1960s. Hanggang unti-unti pagdating ng 1970, unti-unti umakyat yung Thailand. Ang Thailand talaga ang mabilis ang pag-akyat, and Malaysia. So, umabot tayo na 1,000 ang natin, GDP. Pero pagdating ng 2000, I think 2000, nang nag 1,000 ang GDP, nag 2,000 na yung Thailand. Ang Malaysia, halos ganun din, ang mas malaki pa. Around 3,000 na. Pagdating ng 2014, yan na, hindi na natin maalpasan. Tayo, we stay at 2,000. Then, ang Thailand, umabot na ng 4,000. Hanggang presently ngayon, lalong nang lumuha ang GDP. Ito yung gross na, yung ginawa ng production sa economy ng lahat na tao ng Pilipinas. So, ngayon, presently, alam mo anong GDP ng Thailand? It's 8,000. So, ibig sabihin, i-multiply mo by 12 yan, 8,000 times 12, it's around 16, 98,000. 96,000 ang GDP. Ibig sabihin, ito yung kinikita ng isang working na Thailander sa isang taon. Yan ang magdidetermine kung saan ka ipupwesto. O whether nasa middle income group ka or like that. Pero hindi naman kasi yun aggregate. Ibig sabihin, hindi mapatunayan kung kasi average lang ang kinukuha. Kaya hindi mo ma-determine talaga kung anong totoong kalagayan ng isang bansa kung i-base mo dyan sa GDP. Yung pag-determine mo ng kung saan ka middle income
bracket ka ba or high income bracket. Ang Pilipinas ay nasa high middle income bracket na. Upper ang tawag niyan, upper bracket. Na hindi naman natin naramdaman. Ang sa Pilipinas ngayon is 4,100. At alam mo ba, ang Indonesia nasa 6,000. Mataas pa rin sa atin. Then yung Malaysia, Thailand pala, is around I think 8,000. 8,000 ang so halos kalahati tayo. Then ang Vietnam around 5,000. Ang Indonesia 6,000. Ang Malaysia napakalayo na. Kaya mayayaman talaga mga Malaysian compared sa atin. 13,000 na sila per month, ang GDP nila. So ang Singapore ang number 1. It's around 98,000. Ganyan kalaki. Hindi per month, per year in dollars. Sa isang taon, 98. Yung ordinary Singaporean worker, yan halos ang kinikita, 98,000. Na mataas pa sa Japan. Ang Japan is only around 35,000 at ang Korea is 36. Mataas pa pala ang Korea kaysa Japan. Ang Pilipinas na noon ay nangunguna ay ngayon 4,100 pa. So anong ibig sabihin yan? Talagang hindi tayo, naiiwanan talaga tayo ng ating mga kapitbahay. At yun, napaka-concern talaga niyan. Ano bang nangyari sa atin? Tingnan mo yung Singapore, walang halos resources dyan eh. Walang resources yan. Pero dahil maayos ang pagkadala ng kanilang ekonomiya at walang corruption, kaya umabot sila ng ganyan. Sa Malaysia, meron din naman corruption, pero tingnan mo yung GDP nila, 13,000. So nakikita natin ang laking pagkakaiba dahil nga sa sobrang corruption dito sa Pilipinas. In-emphasize naman ni Senator Cayetano na napaka-potential ng Pilipino. Kahit saan mo ilagay sa buong mundo, at talagang very effective at tinitingala ang Pilipino. But the problem is itong culture of corruption natin. Kasi tayo, nasanay na tayo eh. In all aspect ng galawan natin sa gobyerno, talagang lagayan ng lagayan. Lagay, kaya yung mga bata, bago pa lang yung mga bata pa, nakakita sa mga ginagawa nating matatanda, yun ang impression nila na talagang okay pala. Okay sa atin yung ganyang gagawin, kaya ginagaya. So yun ang nangyari sa atin. So minention din niya yung sa flood control without directly implicating kung sino talagang gumawa. Pero sinabi niya na kung ganyan lang, na wala namang, ang ibig niya sabihin, walang makukulong. If you read between the lines sa mga sinasabi niya, na walang hustisyang binigay na tama, walang mangyayari sa atin. At yung mga taong tulad ni Marcolita, ni Jinggoy Estrada, na mga political prisoners na hindi maka-attend nga dyan sa hearing as senators, at talagang ang injustice sa atin ay matindi. Yun ang pino-point out ni Senator Cayetano. Talagang kung ganyan lang na hindi talaga maparusahan yan, walang mangyayari na. Hindi maparusahan yung sinasabi niyang sasampahan ng kaso ng ombudsman. Talagang walang mangyayari. Kaya yung vision natin na nakapula sa sinso tayo, mahirapan ang Pilipinas. At ang daming pagkukulang diyan sa health. Sa health natin, sa transportation. Supposed to be ang transportation, Mindanao Railway. Tapos Laguna Lake Railway. Supposed to be, meron palang railway ang Laguna Lake. Yung paikot. Kasi halos na lagyan na yung side ng Laguna Lake ng reclamation at mga kalsada. So pwede na isunod yung sinasabi na proposed project na mayroong train papunta ng Rizal, paikot hanggang Laguna, paikot yan. Iikot yan, papuntang Carmona, papunta dito sa Alabang,
iikot siya sa buong Laguna Lake na hindi naman nangyayari. Nagawa na yung mga kalsada ng mga LGUs na saan sana doon ilagay ang train na ngayon ay naging park na yung dito sa part ng Taguig. Ang ibang mga bayan naman tulad ng Binangonan, ibang bayan pa doon sa papunta ng Laguna ay nagagawa na rin at pwede na talaga lagyan ng train. Pero hanggang ngayon yung proposal na umuoo naman yung DPWH at saka yung ano bang company ang may hawak niyan, DOTR, hanggang ngayon wala nangyayari. The same the same way with the Mindanao Railway. Pwede naman daw yun kahit 10 billion lang. Nakagawa na ng ilang kilometrong na malayo-layo din ng konti. From saan ba yun? Sa Digos, papuntang Tagum. At least meron lang masimulan, pero hindi yan ginagawa. Dahil puro pagnanakaw ang ginawa ng administrasyon. Yun ang ibig sabihin ni Senator Cayetano. Talagang yung mga yung with regards to education, yung K-12 dapat talaga i-implement yung 12. Hindi ngayon 7.5 years lang pala ang pag-aaral ng ating mga mag-aaral. Kaya mahina talaga tayo sa resulta sa mga test na kinakandak ng sa ibang bansa. Nakikita na mahina ang ating mga estudyante. So yun ang problema. At doon sa health naman, ang daming comment, lalo na si Senator Pia Cayetano, kung ano ba nangyayari sa PhilHealth. So sa infra, bagsak, walang nangyayari. Walang nagagawa si BBM kahit isang kilometro na para dyan sa transportation. Wala siyang project. Kaya klaro ninakaw talaga nila yung puso ng bayan. Pero still, si Senator Cayetano, pinapakita niya na pwede naman kung mag-unite lang mga Pilipino, magkaisa, at merong matinong mamumuno, talagang asenso pa rin ang Pilipinas. Sa hindi matagal na panahon. Kahit na one generation. Tama yung sinasabi ni Pipi Sara na pwedeng ma-overhaul ang Pilipinas, mabalik sa isang very competitive position around 30 years. So ilang term yan. Hindi pwede mag-re-elect yung presidente natin . So kailangan ilan yun? 12 o apat na yun, elections. 12 plus 12, 24. Medyo may improvement na yan. So kailangan mailagay mo dyan, may continuity. Tulad sana ng desire ni President Duterte, kung si President Sara pa, medyo malapit-lapit na sana tayo doon sa inaasam natin na progress. At hindi tayo maiwanan ng ating mga kapitbahay. Yan nga, inuulit pa ni Senator Cayetano na compared with other nations, talagang meron tayo lahat. Meron tayong gold, merong copper, merong nickel. Ano pang meron tayo? Meron tayong natural gas. Kahit na yung iba hindi pa na-discover, hindi na-develop. Baka meron pa tayong crude oil. Kung magkaroon na ng extraction dyan sa South China Sea, within our territory. So yun ang point ni Alan Peter Cayetano. Kaya sa kanya, very positive ang approach niya. Actually, hindi niya linalambas si BBM kasi tayo ang gagawa niyan. Hindi siya. Lalo na yan, dyan sa Senado, very divisive at this point na malapit naman sila matapos o kunti na lang ang panahon. Except kung meron silang gagawang kabalastugan na naman para to perpetuate themselves in power. Yun lang ang maging problema natin. Pero kung ganyan lang, mga issue na yan, magkaroon din ng resolution yan lahat. So yun ang punto niya, na kaya natin mag-progress kung matino lang ang pamahalaan. Yun ang masakit pakinggan ni Bongbong.
Ibig sabihin, hindi siya matino. Ibig sabihin, kurakot siya. Yun lang ang punto ni Senator Alan Peter Cayetano. Hindi niya naman pinipersonal. Wala siyang personal attack. Puro doon sa resulta ng mga programa ni BBM. So, yung mga pinapangako ni BBM, hindi rin naman niya inatake. Kasi alam naman niya, walang mangyari. Pangako lang yan eh. Pangako lang, pinangakuhan kayo, tapos gusto pa niyong tuparin. Di ba, yan ang expression natin. Nangangako na nga eh, gusto pa niyong tuparin. So, medyo malumanay ang dating at hindi confrontational, hindi nakipaghanap ng intriga. At kasunod noon yung kay Pia Cayetano, which is very revealing kasi dinidiscuss niya ang napaka-importanting issue na binigkas niya doon, yung regarding dito sa PhilHealth na talagang inalisan talaga ng pundo. Kasi 2023, 24-25 talagang hinahati yung pundo ng PhilHealth. Ngayon, mayroong utang pa yung sa ano ito, sa yung mga mga taxes galing sa alak, galing sa mga beverages na matatamis. May taxes yan at mayroong part na ipupundo sa PhilHealth para yan naman ang ibibigay sa mga tao, para ma-subsidize yung subsidize yung mga gastusin para sa pagpa-hospital ng mga mamamayang Pilipino na nangailangan ng paggamot, ganyan, pag kung ma-hospital na. Supposed to be yan. At almost 117 billion yan na hindi utang ng pamahalaan sa PhilHealth. Then, yung PAGCOR ang pinakamatindi. PAGCOR at yung PCSO. Ang utang is almost 229 billion. Ganyang katindi, hindi binigay. So, siguradong napunta na yan sa mga samalitagang. Pinaghati-hatian na yan. Hindi na yan maibalik. Pero ganyang kalaki ang kanilang gusto matatanggap sana ng PhilHealth. So, nakita na natin kung mag-claim ka sa PhilHealth, ma-hospital ka, halos wala ka na makuha. Kaya pala ganyan ang pangyayari. At ito, kasi nagkaroon ng programa ang pamahalaan na actually sinimulan ito nung nakaraang administrasyon pa ni President Duterte at bago lang na-implement, ngayong 2025 lang, na zero billing. Zero ang tawag yan? Zero billing. Ibig sabihin kung ma-hospital ka, kukunti lang ang babayaran mo. Yung iba wala talaga pag DOH hospital. Ang problema, nung unang ini-implement yan, hindi alam ng mga tao kung saan napupunta. Akala nila in all hospitals. Hindi pala. Out of the 1,200 hospital, around 80 lang or roughly 100 hospitals lang ang pwede ng zero billing. Kung meron kang bill, pwede kang walang bayaran. Wala kang babayaran kung nasa ward ka lang. Hindi ka mag-private room. Nasa ward ka lang. Babayaran yan ng pundo na yan. Ngayon, ang problema, out of the 80 yung hospital na mayroong DOH hospital, 40 lang dyan ang pwede. At yan, nasa mga urban centers pa. Ang DOH hospital. Hindi yan distributed throughout the country. So, ganyan ka, walang kwenta. Pinagyayabang na ni Bangag. Pero, yan lang pala. Ganyan ka, kakunti ang DOH hospital. So, wala rin. Kung taga-probinsya ka, luluwas ka talaga sa mga urban center, mga syudad, para doon ka magpagamot kung merong DOH sa hospital doon. Pero iilan lang ng LGU, ang local government unit ng mga hospital, ang mayroong accredited para dyan sa zero billing.
So, napaka ano ng parang nanluloko din ito si Bangag eh. Kasi doon sa speech niya, pinagyayabang niya, zero billing daw. Pero ilang hospital lang pala. At sinabi pa nga doon na 15 regions lang. Ilan ba ang region ng Pilipinas? 15 regions lang ang mayroong mga hospital na ganyan. And mostly sa mga malalaking syudad. So nakikita na natin ang kahunghangan ni BBM doon sa kanyang talumpati sa SUNA. Pinagyayabang niya, wala naman pala eh. Hindi naman pala lahat eh. At isa dyan, yung sinabi ni Senator Pia Cayetano, ayun nga, sinasabi pala niya 15 lang na regions ang merong DOH hospital. So, pwede ka magbibiyahe na lang, pupunta ka doon para magpa-hospital dyan sa mga DOH hospital na yan. Mabuti kung dito ka nakatira sa Metro Manila dahil mayroong mga DOH hospital pero hindi daw yan sapat, kulang pa yan para sa Metro Manila kasi kung titingnan mo yung density ng populasyon, napakataas. So dapat daw maraming DOH hospital para masiservisyohan yung maraming mahihirap na Pilipino. So yun nga, si Pia, dinidiscuss din niya na nag-propose sila dahil yung binigay na pera is 1 billion lang para dyan sa zero billing. Kaya nakaraang mga buwan, talagang pinilit nila na madagdagan ng 2 billion. Kaya ngayon, 3 billion na lahat ang pundo para dyan sa zero billing. Ayan. So, dinidiscuss din niya yung mga yung mga yung mga survey regarding sa mga poverty, sobrang dami na walang trabaho, walang nasa poverty level, at yung voluntary hunger, minention din niya ilang percentage, around 42% ng population mayroong self-rated poverty na sila ay pobre, tapos at yung hindi sila makakain complete meal sa isang araw. Napakataas na mga survey rates niyan na linalabas ng tawag nito Pulse Asia at Social Weather Station ang naglalabas ng mga rates na yan. Nabasa na natin yan noong nakaraang mga buwan at prevailing pa rin yung problema na yan. Lalong dumadami ang naghihirap sa bansa. Kaya ganyan. Then, yun ang mga prominenteng sinasabi ni Senator Pia Cayetano doon sa kanyang parang kontrasuna na rin. Marami actually sinasabi siya with regards to flood control, corruption, pero si Senator Cayetano ang marami talaga na marami natatamaan. Pero yung kasi pagkasabi hindi talaga blunt. Ibig sabihin direkta. Dinaan pa rin sa parang diplomasya na pagkasabi. More striking pa nga ang mga salita ni Pia Cayetano dahil tinutumbok talaga niya yung problema. Kasi health advocate naman to si Pia, yung regarding nga dyan sa DOH hospital na pinagyayabang ni Bangag at hindi naman pala available sa lahat ng Pilipinas at itong PhilHealth na talagang hindi na nakakuha ng pera. Hindi binigay. Isipin mo yan, 259 billion utang ng PCSO. Kaya ito si Mel Robles pala ayahay pala yan Marami palang na niyan. Yan ang gatasan ni Lisa Araneta yung PCSO at saka yung PAGCOR. Ayan ang katasan nila. So, doon naman sa manifestation ni Senator Ruben Padilla, parang nakakatawa din yung kay Senator Ruben Padilla. Doon ako natawa sa racket. Sinasabi ni Bongbong, bakit unahin mo yung racket? Racket ng lumilipad. Puntang space. Sana sasakay na siya at huwag nang bumalik. Sumabog na doon.
na ang paliwanag ni Ruben Padilla, ba't diyan kayo magpo-focus sa racket? Bakit yung transportation nga natin hindi natin maayos-ayos? Yung minention niya, yung regarding dyan sa PNR na galing sa Tutuban papunta ng Bicol, Bicol Expression, na malapit na nga ma-implement ni President Duterte nung may mga biyahe na nga dyan nalala ko. Dyan sa Camarines may mga biyahe na. Medyo putol-putol lang yung biyahe pero nagsimula na yung PNR. Pero ngayon, nawala na yun. Nawala kasi nawala na rin yung pondo In-stop na nila yun. Dahil nga ang sabi, itong North-South Commuter Railway, southbound. Yung katulad dito sa NSCR Railway from Clark to Tutuban ay sisimulan. Hindi ko alam kung hanggang saan na yung NSCR South, kung saan na ba banda, or bakit din pinutol nila yung church services from, hindi ko malaman kung saan banda nagsimula, papunta ng Bicol. Papunta ng, I don't know kung umabot ng Sorsogon yung train na yun. Ano na yun, nagbibiyahe na yun. Marami na nakinabang doon. Ang masakit nga itong dito simula sa simula sa Tutuban papunta ng Calamba. Yan talagang tinanggal. Ang daming nagano na mga trabahante na umaasa dyan dahil ang pamasahe dyan kahit na siksikan, mura lang ang pamasahe. At may mga bagong bagon na dumating sa kapanahunan ni Tugadi na air condition. Maayos na mga bagon. Ibang ko kung nasaan na yun. Kasi tinigil nila dahil alam nila na maganda at maalala nila si Duterte, maalala ng mga tao si Duterte, inalis na yun. Sumasakay ako doon. Huwag lang yung peak hours kasi ang daming tao pag peak hours talagang siksikan. Kaya magandang proyekto yun. Sana na hindi tinuloy. So yun ang sinabi ni Senator Ruben Padilla na dapat kung racket ang iniisip mo, transportation mo na, ayusin mo. Yung Indonesia daw meron ng bullet train, tayo ganito pa rin. Yan mga dapat na development, mga infra na maraming ordinaryong mamamayang Pilipino na makikinabang. Dapat dyan nakapokus. Iba namang focus ni Bangag pag nanakaw naman wala talaga tayong ma-expect. At yung katulad ni Senator Cayetano na yung federalismo, yung mga LGU, bibigyan sila ng extra power na mag-decide para sa mga proyekto na dapat ilagay sa kanilang mga region, sa kanilang bayan, sa kanilang syudad. So kailangan meron tayo talagang federalism. So yung mga pundo na kailangan i-remit sa nasyonal, doon muna. May porsyento lang nasyonal, may share. Pero yung pundo talaga na kinikita ng isang syudad, dapat dyan hindi na i-remit. Tapos ibabalik ilang buwan bago magamit. Napaka-unfair naman yan. Kasi tayo unitary. Yun ang problema. Kailangan idaan muna yung pera na galing sa mga syudad, kung saan ilaan yan. Na dapat naman kinita ng syudad yan dapat ibalik yan. Ngayon, yun ang sabi ni Senator Ruben Padilla dahil hanggang ngayon may problema pa nga sa power plant. Sa Corinti dyan, laging nagba-burn out yan sa Camarines, sa Bicol. So, meron pala silang plano noon, 2014 pa. So, kapanahonan ni Noynoy Aquino to. Na sila ang namumuno na wala rin naman ginagawa yan si Noynoy. Noynoy nga lang nag-apply sa DOE na aprubahan niyang power plant na yan na 100 megawatts lang. Hanggang ngayon 2026, bali 12 years na walang nangyari, hindi ma-approve. Alam naman natin kung LGU lang kayo mag-apply, wala naman kayong panglagay. Hindi katulad ng mga oligarch na mag-apply na maraming tinatayo ng power plant.
aprobahan ka agad yan. Pero ganyan, 14 years, sa requirement pa lang daw, inabot na ng 14 years, hindi pa rin ma-approve. Kasi, para yung syudad, hindi na magkaroon sa Camarines Norte yata ito. Yung mga lugar niyan, hindi magkaroon ng brownout lagi. At ito naman ang binabalak yan sa Mindanao, nakita natin yan, yung mga plano dyan. Pero with this administration, hindi mangyayari yan. Walang mangyayari. Sobrang pagnanakaw ang ginawa. No? Ngayon, maraming nag-question din kung talagang ma-aresto ba si Speaker, former Speaker Martin Romualdez. I doubt kung mangyayari yan. Lalo na ngayon na ilang oras na wala kang maririnig na pahayag ni Speaker Romualdez. Hindi nga natin alam kung nandito pa yan eh. Di ba? So alam na natin anong gimmick ng mga to. Parang totoo yung vlog natin na parang drama lang talaga itong pangyayari ito. So doon sa kontrasona ni Senator Alan Peter Cayo, maganda rin. Marami tayong napulot na impormasyon at marami ring mga sinasabi ni Bangag na kinukontra na hindi totoo yung mga sinasabi mo, pati nga yung sa PhilHealth at saka yung sa DOH. Ito mga mahalagang bagay sa atin dahil alam naman natin na tayo mga simpleng mamamayan, isa sa mga pangailangan natin na sa mga yung pagpa-hospital, yung health natin. Kung ano mangyari sa atin, nakakasigurado tayo na may mapupuntahan tayo na hindi tayo nagbabayad ng napakalaki. Kung meron namang zero billing na yan. So ganyan lang ang with regards to sa hearing kanina. So bukas, antabayan natin ang paglabas ng dalawang manager ng bangko. Yun ang ipipresenta ng prosecution. So bukas yun mangyayari. Pero bukas, I think 10 o'clock magsisimula, 10 to 3, dahil meron silang session din pagkahapon doon sa legislative work ng Senado. So antabayan na natin yan bukas. So hanggang dito na lang tayo sa episode na to. Maraming salamat sa pagdalo niyo dito sa Justin Talk News PH. At maraming salamat sa nag-subscribe kung meron man. At salamat din sa hindi nag-subscribe. So, paki-like lang para naman gaganda ang channel na to. So maraming salamat at good evening sa inyong lahat. Salamat po.